Mga kababayan, magkomentaryo po ulit tayo ngayon sama. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Manguraot lang po tayo ngayong araw na ito sa nanunungkulan sa gobyerno. Mambuburaot lang po tayo sa kanila. Ang ganda ng music nga natin. Mga kababayan, pakinggan muna natin yung ano ngayon ni Claire Castro doon sa interview ng mga media doon sa press briefing ni Claire Castro, mga kababayan. Pakinggan po muna natin siya kasi nga po yung mga interview niya po hindi po talaga talagang hindi po siya nag-i-interview, nagko-comment na po siya. Opinion na po niya ang kanyang ginagawa. Hindi po talaga yung spokesperson. Hindi ko lang alam kung alam ba ni BBM ang ginagawa niya. Attorney Salvador Medialdea hindi na makakasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Vice President Sara Duterte. British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman kumpiyansang mapapawalang sala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, baka sigurado, sabi nung abogado ni Pangulong Duterte doon sa The Hague, na sigurado na mapapawalan sala si Pangulong Duterte sa kanyang kaso. Sana nga po, kasi para naman makaano po siya. Pakinggan po natin ng paano muna ng UNTV. Former Executive Secretary Salvador Medialdea dinala sa ospital matapos na sumama ang pakiramdam ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands. Department of Justice Secretary Crispin Remulla hindi kumbensido na institutional reason ang dahilan ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang gobyerno. Grupong Manibela muling magdaraos ng 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. At operasyon ng Japan Visa Operation Center sisimulan na sa April 7. Mas mabilis at maginhawang proseso para makakuha ng Japanese visa, ipinangako. Yan mga kababayan, pakinggan po natin yung mga ni Claire Castro doon sa press briefing niya doon sa Malacanang. Kasi nga po, alam naman po natin na kung paano, kasi mayroon yatang binanggit na naman si Pipi Sara na diversionary tactic daw po yung nangyari. Sagot naman ni sinisingle out daw ni So, pakinggan po muna natin si Claire Castro sa kanyang press briefing sa Malacanang. First question, Alvin Baltazar. Pakinggan po natin siya mga kababayan. Maraming salamat po. Yusek, good afternoon po. Good afternoon. Yusek, I saw the news nga yung kahapon about doon sa bagong pamamaraan ng DSWD sa pagbibigay ng ayuda, specifically doon sa 4Ps. Yusek, do you expect na yung iba pang mga ayuda from the government idadaan na din through
digitalization? Yun po ang balakin dahil sabi nga po natin, ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. So, we expect na pati yung mga tupad program, idadaan na din in due time. Opo, at Namimigay na naman po sila ng ayuda. sunod-sunod rin po natin yan sa abot na makakaya ng pamahalaan. Alam naman po natin parating ang halalan. So, panay pamudmud nila ng ayuda. Alam ko, nag-release yata ng mahigit 12 billion piso para sa ayuda. Humingi yata sila ng permit sa COMELEC. So, talaga pong, kaya nga po may kumakalat ngayon sa mga text sa messenger na may namimigay ng ayuda ng 5,000 pesos. Kapalit ng mga boto. So, papipirmahin po kayo. Yung kumakalat, hindi natin kung confirm ba yun, di umano. Pero, kung confirm yun, hindi natin alam kung totoo ba yung kumakalat na During yun. your press con 2 days ago, if I'm not mistaken, you made an assessment. Tuloy po natin si Claire Castro, mga kaibigan. Fake news after the warrant of arrest na na-serve kay dating Pangulong Duterte. Yung bang lumalalang situation ng fake news sa atin, do you see already a need for our concerned government agencies like NTC or DICT na gumawa na ng ilang mga polisiya para sa particularly regulation sa paggamit ng social media? Opo, yan na po talagang pinag-uusapan natin ngayon. At kinakailangan din po ng pamahalaan, yung tinatawag nating whole of nation approach. Hindi lamang po pamahalaan ang siyang magsasaayos po nito. Lahat po tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Hello, ang pinag-usapan naman, tinanong nung isang reporter na paano daw mararating yung fake news. Parang sa Malacanang nga po yata ang fake news na nag-uumpisa. Kasi, tingnan niyo mga kababayan, marami na nagtatanong sa kanila kung nasaan si Lisa Marcos. Ang pinapakita lang nila, laging picture. Wala ba silang pwedeng i-present na video? Live video? Para naman po matapos na po yan. Para malaman po natin. Kasi sinasabi po ng palasyo na nandito daw po si Lisa Marcos. And yet, pero patuloy pa rin ang rumors na wala dito yan. Nakadetain yan. Yun ang sabi, di umano. Pero iba yung nandun naman sa abroad na nagpapakita ng video na nandoon. Pero hindi naman video na nakadetain talaga. Parang ano lang, nung party-party lang nila, meron pa nga akong nakita na may kumuha talaga ng video na nakausap ng isang vlogger doon sa Amerika. Ngayon, andito naman sa Pilipinas, dinideny nila dinideny nila dito na nandito na daw si Lisa Marcos. Pero ngayon, nasaan ngayon doon naman sa Amerika, ang sabi ng mga vlogger doon na nandoon pa, nakadetini pa. Wala pa dyan. Ang tanong lang naman ng mga tao, bakit ang Malacanang, pag tinanong si Lisa Marcos, picture lang lagi ang pinapakita. Ma'am Claire Castro, para malinaw po, total nandiyan naman po kayo araw sa palasyo. Diyan naman po nakatira ang first family. Siguro naman po nagkakasalubong kayo dyan sa hallway. Di ba po, ma'am? Baka naman pwede kang kumuha ng isang video man lang dyan na nandiyan kayo, nag-uusap kayo, kumakain kayo, nagkakape kayo. Di ba po, para malinawan na po natin ito, para po matigil na yung sinakasasabi ninyong fake news. Kasi para mapatunayan din po natin na kung sino nagsasabi ng totoo at kung sino nagsasabi ng sinungaling. Kasi yung nandun sa ibang bansa, talagang pinanindigan niya na nandito yan. Tapos kayo dito, pinasabi nyo, nandito. Ang picture dito, picture doon, picture. Marami din ako mga picture na huling-huling matatagal na mga picture na pwede kong i-upload. Ang hindi mo lang po alam, sa picture po kasi,
makikita mo po mga pagbabago ng mga hitsura ng tao. Katulad ho nung pinakita niyong picture sa Boy Scout. Ma'am, medyo bata pa yata po si Ma'am Lisa noon, yung picture na yun. Tsaka hindi ganun ang buhok niya. Iba po ma'am, para mas malinaw po, para malinawan po tayo, ilabas niyo na po yung video. O yung flight details ni First Lady dun sa airport. Yun lang po, para malinaw. May video naman po ang lahat ng airport natin, may CCTV. Baka naman po pwede kayo nag-request doon, pahingi ng request nga ng CCTV nung First Lady, nung dumating siya ng 5:58 ng madaling araw nung Sabado ba o Lunes. Yun po ma'am, yun po yung makakasolve sa solusyon na ito. Kasi nga po, pag hindi niyo po, wala kayong may papakita, ang tingin sa inyo ng tao na nagmumula yung fake news sa inyo. Di ba po? Tapos sabi kayo ng sabi na habulin lahat yung fake news. Ganun lang ma'am, ganun lang po kasimple ang tanong ng mga kababayan natin. So kailangan po natin talaga magbigay ng hindi po picture ang hinihingi ng tao. May flight details po yan, ang NAIA. Di ba po? Yung po yun ang inaano ng tao na talagang parang po mapatunayan nyo nun, patigilan na rin yung kasasabi ninyong fake news. Yun po yun, pinakamagandang gawin. Di ba po? Sana naman po, ma'am, maintindihan niyo po kung bakit po nagkakaganyan ang mga tao. Diba sila nung doon, tapos ikaw, sabi ka dito, nandito. Hindi po malaman kung sino talaga nagsasabi ng totoo, ma'am eh. Ngayon, kung napatunayan nyo talaga na nagsisinungaling na sa ibang bansa, di kasuhan ninyo. Di ba po? Yan po yung pinakapagandang solusyon, ma'am. Ako, hindi naman ako nagsasabi. Hindi ko nga naman alam kung saan yan si First Lady. Ako, nagkukomento lang po ako kasi nakikita ko po doon sa YouTube, nakikita ko din sa Facebook, at yung sinasabi ninyo, parang pinagtutugma-tugma ko rin para naman pong mayroon talagang nagsisinungaling. Di ba po? Once and for all po, para malaman po natin kung sino ang nagsisinungaling o hindi, dapat po natin, ma'am, siguro, Yan na. po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng Di ba? social media, Yun po yun, ma'am. ng mainstream media. Tuloy natin para po si... masagutan po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Yan. Tandaan po natin, Tuloy po, natin ang siya. Supreme Court ay nagrereklamo na rin po at a-action na rin po patungkol dito sa mga fake news na Yan, ma'am. Katulad ng sinasabi mo, fake news. Ma'am, kayo na mismo maglabas ng proof na nandyan po talaga si Lisa Marcos. Para po matigil na po yung nasa abroad na kalalabas ng mga video. Marami po silang nagsasabi dun, ma'am, hindi lang po isang vlogger. Patunayan niyo po yung sinasabi niyong fake news, ma'am. Yun na po ang pinakamaganda niyong gawin. Wag ho na puro lang picture ang ipapakita niyo dito sa amin. Di ba po? Siyempre, magpipicture ka ngayon, ilalabas niyo sa dyaryo, ilalabas niyo sa siyempre ngayong araw yun. O pero yung picture, hindi naman talaga ngayong araw lang yun. Di ba po? Yun po yun, ma'am. Yun po yung yung tama niyong gawin. Para matigil po, para mapatunayan po natin na fake yung naglalabas ng mga video. Di ba, ma'am? Oh, di ba pa, kababayan? Humingi lang naman tayo ng proof kasi sabi mismo ni Claire Castro, nandiyan na daw. O, di ba po? Ipakita niya. Ganun lang kasimple yan. Kung nandyan, di mas maganda. Di matunayan natin na fake news talaga yung mga vlogger na nandun sa Amerika. Doon po yun, mga kababayan. O mga kababayan, hanggang dito na lang po ako ulit. Magandang umaga po, magandang tanghali, at magandang gabi sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Both street po tayo, PDP laban. Magandang umaga po sa lahat, magandang gabi, magandang tanghali po, at mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.